Welcome back mga kabayan. Ang topic natin ngayon, 1 year ago na pala yung nangyari nung sa Masara landslide. So ngayon po babalikan natin, gumising po tayo ng maaga para mapuntahan natin yung lugar. Kumustahin natin yung mga tao doon kung ano mga pinagbago nung dumating yung calamity sa kanila. Kasama na ito sa landslide. Ito, dito na medyo ulan na. Kaya pag malakas ulan siguro yung mga tao na rin ba? Evacuate na tayo ng mga. Habang papalapit na kami sa lugar kung saan bumagsak ang malaking bitak ng lupa, unti-unting tumindig balahibo ko dahil sa mga pangyayari. Konting kwento, storya po, isang nangyari. Kung gaano po nakakatakot po, natakot po ba kayo? Dito. Sige po. Isa. Tapos, nandiyan pagkain. Inumo ko na yung upuan, lagay ko sa dito. Yung upuan ko at saka yung 3 years old ko at saka sa kawa ko upuan. Sa part ko naman, parang hindi pa rin ako nakapaniwala ngayon na wala na yung pamilya ko. Kasi parang hindi ako maniniwala kasi ang nakita ko lang, hindi ko na makilala eh. Ang nakikilala ko yun ang damit. Parang nabablanko pa ako lang sa nangyari. Tapos hindi pa nakikita yun sa kung ano. Ano po ba nagsimula sa ano po bang ginagawa? Biglaan po ba? Nag-duty kasi ako noon tapos pagkatapos alas 7:20. Pero nakatawag pa ako sa pamilya ko ng alas 6:20. Namusta pa ako, kumusta sila doon, okay lang sila, kumain na ba sila. At yung anak ko, 1 year old. May mga natabunan na jeep na puno ng pasahero at may mga natabunan na bus na puno ng mga empleyado ng mining. Nakakapanglumo ang mga pangyayari. Walang pinipili na edad kung kalikasan na ang naniningil. Masakit pa rin isipin, bakit may ganitong dagok sa buhay na nawalan ka ng mahal sa buhay kung kailan malapit na ang Valentine's Day, araw ng mga puso. 1 taon na ang nakalipas, pero hindi pa rin mawala sa isip natin ang mga pangyayari na nagaganap sa mundong ginagalawan natin. Kung ano man to, sana'y malampasan ng mga kababayan natin. Dumating na po tayo sa pinaka-control point nila. Mula rito sa tinatayuan namin, nasa 150 meters po yung ground zero. Nakipag-cooperate kami sa mga nakabantay kung pwede ba kaming pumasok sa lugar. Ngayon tinatawagan pa nila ang namumuno doon kung pwede ba kami makapasok sa lugar. Inaantay pa namin kaya andito mga sasakyan nakahinto. Nag-aantay kami ng advice kung pwede ba kaming pumasok sa lugar. Matingnan namin kung ano pa rin ang sitwasyon ng mga kaganapan doon sa lugar na yun. Nagpalabas ng kautusan mula sa taas na bawal daw muna sa ngayon, kaya kami ay nagpasyan na bumalik na sa Davao. Sana po sa pagbalik namin ay payagan na kaming makapasok sa lugar na iyon.